Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Bagamat ang mga naririnig nating ebanghelyo ay bago pa maganap ang pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At maganda rin na kunin din natin ang diwa at mensahe ng ating mga pagbasa ngayong papalapit na ang kanyang pag-akyat sa langit. Ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa susunod na linggo ay pagdiriwang na ng kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya po pwede natin kunin na ang kanyang mga salita ngayon ay mga salita na nagbibigay ng, kumbaga, words of comfort and assurance para sa atin. Kasi aalis na siya, aakyat na. Bagamat, sabi ko nga, sinabi niya ito bago siya mamatay, bago siya ipapatay. Sa ngayon, sa konteksto naman ng pagkabuhay, bago siya tuluyang lumisan, aakyat na siya sa langit. Kaya ito po yung ating kailangan din na maunawaan. Kung nung nakalipas na linggo, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang bagong utos ko, mag-ibigan kayo." Magmahal, magmahalan, mag-ibigan kayo. Piliin mo, magdesisyon ka sa araw-araw na magmahal dahil yan ang utos sa atin ni Jesus. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Ulit, pag-ibig. Yan. Wag mawawala yan, ha? At kumbaga, hindi yung mawawala na gaya ng sinasabi ko po, hindi yan pakiramdam. Okay? Ang pag-ibig ay hindi pakiramdam. Hindi dama. Ang pag-ibig ay desisyon. Kailangan mong matutunan. Kaya nga isang karunungan din na maunawaan mo kung ano ang pag-ibig, nang sa ganon ay pipiliin mo at didesisyonan mo na
magmamahal dahil ito ang utos ni Kristo. Malinaw po? Yan. Ngayon naman, sa ika-6 na linggo, bago siya tuluyang mawala sa kanila, no? Ang sabi ni Kristo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Yan, naisip ko, no? Pwede namang sanang, bakit hindi nalang kapangyarihan ang iwan? Yung talagang kapangyarihan na kapag kinumpas yung kamay, may mangyayari. Kapag kinindat yung mata, may mangyayari. Yung kapangyarihan na ganito. Pero ang binigay ni Kristo, ang iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad ay kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Sino bang ayaw ng kapayapaan? Kamusta ang tulog ninyo? Mapayapa ba? O gusto nyong maging payapa na mamayang gabi? Pero gusto natin, di ba? Yung matutulog tayong mapayapa, gigising tayong mapayapa. Ibig sabihin, meron tayong kapayapaan. Mahirap kasi yung ang dami-dami nating problema, ang dami nating iniisip, gulong-gulo na tayo. Pag nanood ka ng TV, ang daming kaguluhan. Pag nagbukas ka ng social media, ang dami ring kaguluhan. At ang nakakalungkot, pag uwi mo sa bahay, magulo din. Di ba gusto natin ng kapayapaan? Kasi ang mga alagad, tingnan niyo po ha, ang mga alagad, pagkaalis si Kristo, pag nawala na si Kristo, matindi ang haharapin ng mga alagad. Maging ang misyon nila na magpahayag ng mabuting balita, mahirap. Kaya, ang binigay ni Kristo, ang iniwan ni Kristo ay kapayapaan. Sabihin niyo nga ulit, kapayapaan. Sabi ni Kristo, iba ito sa ibinibigay ng mundo. Kasi ang sinasabi ng mundo, para maging payapa ka, dapat latest gadget, bagong damit, bagong bag, outfit check tayo lagi, mapayapa. Masarap na pagkain, mapayapa. Pero ang sabi ni Kristo, iba ito. Ang kapayapaan na ibinibigay niya ay kung anong kapayapaan mayroon siya. Na hindi naaagaw ng kahit anong pagsubok o kahit anong problema. Diba? Yung kahit na nakapako na siya sa krus, balikan natin, no? Kahit na nakapasan na ang krus, pinagahampas, pero nandun pa rin yung kapayapaan sa kanya. At ito ang iniwan niya sa mga alagad at ito rin ang sinasabi sa atin. Iniiwan, ibinibigay niya sa atin. Gusto niyo ba ng kapayapaan? Uy. Tingnan po natin, no? Kanina pinagninilayan ko, ano bang kaulugan ng kapayapaan? Sabi ko, masyadong mahaba yung kapayapaan. Englishin natin. Peace. Sabihin nyo nga po, peace. Yan. So, tingnan natin. Para mas maunawaan natin, yung peace na sinasabi ni Kristo, peace I live with you. Peace I give to you. Sabi niya. So, letter P, ang sabi ay presence. Sabihin nyo nga po, presence. Para magkaroon tayo ng kapayapaan talaga, presence of God, kailangan nandyan. Presence of God. Kaya nga sinabi niya, di ba? Kami sasaka niya. Ang sino mang tao, sabi, di ba, no? Kung susundin niya na iibig siya, kung iibigin mo ang anak, iibigin ka rin niya at iibigin ka ng ama. At sabi dito, kami sasayo at mananatili sa iyo. So, yung presence of God. So, kaya kapag walang presence of God, anong meron? Chaos. Away-away. Gulo. Kaya mahalaga, no? Sa Kongreso, sa Senado, dapat may presence of God. Kaya lang, ngayon, lahat inaalis, pati salitang God, inaalis. Gagawa pa ng batas para alisin ng God. Alisin ang crucifix, alisin lahat ng simbolo ng God. Pero mawala man yan, ang importante, nasa puso mo,
yung presensya ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit, presence. Next, E, empowerment. Sabihin nyo nga po, empowerment. So, sabi dito, pag alis niya, ang patnubay, ang Espiritu Santo ang darating para magturo ng lahat ng bagay sa inyo. So yung peace, i-empower tayo ng Holy Spirit para nang sa ganon ay mas matutunan natin ang lahat ng mga nararanasan natin. Di ba? Kung medyo magulo, anong kailangan? I-empower mo lalo. Di ba? Kasi kung naguguluhan na yung isip, anong kailangan? Gabay ng Espiritu Santo para mas lumakas siya. Kasi, hindi naman habang nabubuhay tayo, mayroong mga kailangan solusyonan. Kailangan harapin. Letter A, sabihin niyo nga po, assurance. So, yung A ay assurance. At ano ang assurance natin? Salita ni Kristo. Kaya nga sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Aalis lang ako. Sabi niya, ako'y aalis. Pero babalik ako. Yun ang assurance na kailangan mong huwag makalimutan. Babalik si Kristo. Saglit lang siyang aalis. Babalik siya. Baka nga kayo ang ayaw bumalik si Kristo eh. Gusto niyo bang bumalik sa mamaya? Di ba? Ayaw niya naman. Oh. Pero yung assurance, salita ni Kristo, aalis siya, pero muli siyang babalik. Next letter, C. Commitment. Sabihin niyo nga po, commitment. So yung commitment to love and yung sumunod tayo. To love at yung obedience. Kailangan tayong matuturing mag-commit. At yung commitment ng Diyos din sa atin na sinasabing ang umiibig sa Ama. Diba? Sabi, ang umiibig sa Ama ay tutupad ng aking salita. So dapat din marunong kang mag-commit o tumupad din sa iyong commitment. Bakit nagkakagulo? Yung mga mag-asawa, bakit nag-aaway? Di ba nag-commit kayo? Sa hirap at ginhawa. Nagsuot pa kayo ng singsing. Ikaw lang ang aking mamahalin. Sa hirap at ginhawa. Di ba commitment? Pag sinira yon, o kaya naman medyo nawawala tayo sa landas, nagkakagulo tayo. Last letter, E. Eternal. Sabihin nyo nga po, eternal. Isabihin, habang buhay na pangako ng kapayapaan. Kaya nga sinasabi niya, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. So ito, yung kapayapaan na nais na ibigay ni Kristo sa atin. Tatanggapin mo ba? Gusto mo bang maging mapayapa? So, nandito na lahat. Kailangan lang ikaw na lang ang hinihintay na magdesisyon na kunin ang kapayapaang ito, dalin mo, isa puso mo, hindi dapat yan nawawala o naaagaw ng kahit anong problema o pagsubok. Amen?